Malaki pong kamalian na isipin ng isang tao na pagkatapos tanggapin si Jesus sa kanyang puso at manalangin ay na-born again na siya. Yan po ang pamamaraan ng marami sa atin tungkol sa born again na hindi po itinuturo ng Biblia. Paano masabing pumasok nga ang Panginoon sa puso ng taong yan kung siya ay hindi nalinis sa kanyang mga kasalanan? Ang Panginoon ay banal at sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay papasok siya sa atin upang tayo ay tunay na anak ng Diyos. Yun po ang nangyari sa ating kapanahunan. Alam ng Diablo na napakahalaga ng katuruan tungkol sa born again, kung kaya't ito ay muli na naman niyang itinago ang mga katotohanan tungkol dito. So sa ngayon po ay tutuklasin natin ang katotohanan tungkol sa katuruan ng born again. Ito ay napakahalaga para sa pasimula na ikaw ay maghangad na maging katulad ng Panginoon. It must have to begin from God. It must have to begin from God, otherwise everything will be credited to your effort, to your acts, and the glory will be yours. Pero ang totoo, ang Diyos po ang may kagagawan sa kapanganakan nating muli. John 1:13. Diyan nagpapasimula na pagkatapos ma-born again through faith in Christ, with that faith ay meron pang mahakbang na kailangan ay itugon natin doon sa ibabuting balita nang sa gayon ay kumpleto po ang ating kapanganakan muli. Born again is born from God. Sinabi ko sa inyo yung John 1:13, born not by the flesh of man, not by man, sabi niya, nor any man, but born of God. So makikita nyo, ang Diyos po ang may kagagawan sa kapanganakan muli ng isang tao. He have accepted us. But through the gospel, ay makikita natin na kailangan nating sumampalataya at with that faith ay kailangan nating merong agad na hakbang na gagawin. Yan po ang katotohanan at kailangan maging tama ang ating kapanganakan muli. Now, nais kong sabihin sa inyo na doon sa paliwanag ko sa tunay na kaligtasan ay nandoon ang genuine regeneration. Kung kaya lang ninyong babalikan, ay hindi ko na sana i-explain ito, but I have to give an explanation for that para po doon sa mga hindi nila alam o kaya ay wala silang kaisipan tungkol sa bagay na yan. So alam natin na sabi ng Panginoon sa John 3:3 and 5, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. And then they give another detail of this born again. What is that born again? Sabi ng John 3:5, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And then he went into another detail na sabi niya, flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. So, doon ay nakita ko na ang kapanganakang espiritual ay ipinattern ng Diyos sa kapanganakang physical. Kabaligtaran ng nangyayari sa lahat ng mga plano ng Diyos na nakapattern sa kanyang kaharian sa langit, ang halos lahat ng bagay, ngayon pagdating sa born again, ay ipinattern niya sa kapanganakan ng isang sanggol. Na ano yung mga hakbang? Ano ang mga ginagawa sa sanggol kapag kay pinapanganak? Number 1, kinatapik ito sa kanyang likod. Hindi para umiyak, kundi masinghap niya ang kanyang unang hininga. So there was life in there. At yan ay larawan ng pananampalataya. Pagkatapos, yung sanggol ay puputulan ng pusod pagka nakuha niya na yung hininga niya. At of course, tatalian ito ng tama, hindi mataas, hindi mababa. Pero nangangahulugan ito o larawan ito ng pagsisisi. Tapos na yung kaugnayan sa nakaraan. At yan ang ibig sabihin ng pagputol sa pusod. Kung gusto niyong basahin sa aklat ng Ezekiel 16:4, ay makikita natin doon na ang hinanakit ng Diyos sa Israel ay parang ang kanilang kapanganakan ay nagawa sa maling proseso. Doon ko po hinalaw ito. Sabi niya, flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. And so with that pattern doon ay alam ko na yun ang ibig sabihin ng Panginoon na ipinapattern niya ang kapanganakang spiritual sa physical. So pagkatapos na putuli ang pusod, ang sanggol ay hinuhugasan
ng maligamgam. Karamitan pong ginagawa yan. Hindi ko alam kung paano, pero ang alam ko ay talagang kailangan siyang hugasan. Yung paghuhugas na yon ay larawan ng bautismo. Now, makikita natin na pagkatapos na paliguan ng sanggol, ito ay babalutan ng tela o kaya lampin. Nang sa gayon, ay larawan ito ng kapuspusan ng banal na espiritu. So ipapakita ko po sa inyo sa mga susunod na talata sa Aklat ng Gawa, sapagkat doon po makikita ang tunay na kapanganakang muli. Pero pagkatapos doon ay ilalagay ang sanggol, kalimitan po ay sa dibdib ng nanay, hindi naman po lahat, sabi ng aking asawa. Pero makikita po niyo na yun ang kalimitan, na ang sanggol ay nilalagay sa dibdib ng kanyang nanay. Banay may mga kapatid, makikita nyo na ito ay larawan ng discipleship. Kailangan meron pong mangalaga sa mga bagong panganak. Pag wala pong mangalaga sa kanila, ay para silang na-abort. And likewise, in the spiritual realm, it is very important na ang mga Kristiyano ay marunong mag-disciple. Ano gagawin diyan? Of course, para sila ay maging maayos na sanggol, maayos na bata, at sa kanilang pagtanda ay mahubog sila. Ang ibig sabihin nun ay discipleship. Tayo po ay katulad ng sinabi ng Efeso 4:11 hanggang 13. Yung mga tagapagturo ay ang ituturo natin sa kanila ay kung paano sila mabuhay ng katulad ng pamumuhay ng Panginoon. Sinisigurado ko po ang katotohanan. Kapag hindi ka naturuan ng ganyang proseso sa pananampalataya, ay hindi mo po ito maibabahagi sa iba. So kung ikaw ay hindi na-disciple ng tama, saan mo dadalhin ang iyong i-disciple? Magiging mali po yan. Kailangan ikaw muna ay magpa-disciple. Alam niyo, ang discipleship ay proseso na matagal sa mundong ito. Yan ang buhay natin talaga hanggang sa dumating ang Panginoon. Pero kapag tayo ay hindi dadalhin sa prosesong yan, saan tayo dadalhin ng mga magtuturo sa atin? So napakahalaga na ito ay maibalik natin sa katawan ng Panginoon Kristo upang sa ganun ay maging tama ang mga hakbang na ating ginagawa. Wala ng personal na mga hangarin, wala ng mga pansarili, kundi ito ay pawang paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, kapag nababase ito sa mga material na bagay, there is a tendency that you will always wanting to acquire from these people, training them to do the same later on. Kaya tingnan niyo yung mga ibang mga ngaral. Kasi galing sila sa ganon, na puro tungkol sa pera ang kanilang goal sa buhay ng mga tao. So anong gagawin nila? Teach them to give and to give and to give and to give. And then later on, gagawin din yun ng mga naturuan nila doon sa mga iba. So lahat ang proseso ay ganyan. But when you start teaching them about Christ-likeness at ituturo ito ng mga iba, dahil natutunan niya ito, ay makikita nyo, tama ang direksyon ng discipleship. Alam niyo po, mahalaga na meron kang ganong iglesia na hanapin. Dadalhin ka sa lahat ng tamang direksyon. Halimbawa po, hindi dahil makakita ka ng magandang bus, larawan ito ng magandang church, at ang daming tao, sasabihin mo, wow, sama ako doon. Saan ba direksyon yan? Hindi mo natatanungin dahil ang daming tao, magandang bus, yun ang naging problema sa marami. Nakakita lang ng gano'n. Hindi alam kung saan sila dadalhin, basta sila sumasama dahil nakakita sila ng magandang church at ito ay malamig at ito ay maraming tao at hindi nila alam. Iba palang direksyon nun sa nais ng Diyos. Hindi kanya dadalhin sa tama kung mali ang direksyon. Hindi nangangahulugan na kapag kapangit naman ay sa Diyos na yan. Pero ang mahalaga ay ano ba tinuturo diyan? Dahil ang layunin ng ating buhay sa ngayon is to become a disciple. Become a disciple is to become like Christ in all aspects of our life. By the way, mga kapatid, napakahalaga ng mga aral ni Kristo, yung mga commands of Christ sa bagay na ito. Tignan niyo yung mga commands of Christ, ay nagdadala ito ng mga karakter, ng mga work, ng mga attitude ni Christ at ng kanyang motive. Nandiyan lahat yan, yung apat na yan, na aspeto ng buhay ni Kristo. Doon sa kanyang mga utos. Kaya nga yun ang pinapaturo niya eh. Go and make disciples of all nations.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. So meron po dyan yung para sa karakter, lahat yan ay nagdadala ng karakter. Halimbawa, repent for the kingdom of God is near. At ang repent ay turo o kaya ay utos ng Diyos. Acts 17:30. Now, anong dadalhin karakter niyan sa isang tao? Humility. Alam niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, kailangan niya ng tagapagligtas at hindi siya pwedeng magyabang sa Diyos. Hindi niya sasabihin, kailangan ako ng Diyos. Kundi, kailangan ko ng Diyos at kailangan ako magpakumbaba. Kailangan kong talikuran ang aking kasalanan nang sa gayon ay tanggapin ako ng Diyos na banal. So, humility po yan. At yung pangalawang sinabi ni Kristo na pautos, follow me, ay upang mabago ang ating mga hangarin, yung rashness, yung ating purpose sa buhay. Now, yung purpose, katulad ng sinasabi ko sa inyo rito, ay dadalhin ka niyan sa iyong direksyon. Whatever the purpose of your life is, yun po ang hinahanap mo sa buhay mo. Siyempre, doon ka mag-i-end. Pero, follow me, sabi ni Christ, ay para mabago ang layunin mo sa buhay. Mabago ang direksyon mo sa buhay. Kasi, tayo ay sinusunggaban natin ang mga pansamantala kapalit ng walang hanggan. So, yun po ang mangyayari sa atin. Purposefulness po ang dala ng follow me, sabi ni Christ. Kailangan mabago tayo doon. So, otherwise, kasi lahi tayo ni Adan na kung saan ay iba ang hangad natin kaysa sa pangwalang hanggan. Pinagpalit ni Adan ang pangwalang hanggan sa temporaryo. Si Kristo ay pinagpalit niya ang temporaryo sa walang hanggan. Magkabaliktad, magkasalungat sila. Kaya, kanino ka sumusunod? Kay Kristo. Now, pinakita ko lang sa inyo na dalawa pa lang yan na utos ng Panginoon ay magdadala sa atin ng tamang pag-uugali. And doon makikita natin diyan sa mga utos ng Panginoon, ng mga trabaho. Marami pong trabaho ang Kristiyano. At mabubuhay tayo sa ilalim ng paghahari ng Diyos. But also, with that is the attitude, how we respond to people. Sa mga iba't ibang uri ng tao, harsh and gentle people, how do we respond to them? Kailangan natin matutunan ang lahat ng ito kung nais natin na maging katulad ng Panginoon Kristo. But anyway mga kapatid, makikita nyo na kasama rin dyan ang motive. Na may mga sinasabi ang Panginoon na hindi tayo naghahangad ng mga papuri ng tao, kaya approval ng tao sa ating mga ginagawa. And that is about motive. Because one day, kapag ikaw ay pinarangalan na ng tao sa mundong ito, sa kaharian ng Diyos ay hindi ka na pararangalan ng Diyos. Nakuha mo na ang lahat ng iyong gantimpala. And it is because of wrong motive that you lost all your rewards in eternity. So, ipinakita ko na sa inyo mga kapatid na ang born again experience ay nakapattern sa physical. Now, it is the work of the Holy Spirit ang born again. Hindi natin maalis yan. Hindi ka maboborn again dahil sa kagagawan ng tao. Only through the Holy Spirit. Unless a man is born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Now, nais ko ipakita sa inyo ang mga katotohanan ito na nangyari sa aklat ng Gawa. Si Pedro ang unang nangaral ng mabuting balita. The gospel was first preached by Peter. And then, at that preaching, ipinakita niya kung sino si Jesus, na siya ay nabuhay sa lupa, pagkatapos siya ay naglingkod sa Ama, pagkatapos siya ay pinatay, siya ay inilibing, at siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At dahil dito ay, sabi ni Pedro sa kanya, you crucified the author of life. At ang mga tao, they were so convicted by the work of the Holy Spirit that they asked a right question. Sabi niya, brothers, what shall we do? So sabi ni Peter, because they believe that Jesus is the Messiah, they believe what Peter preached, ay sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sin, and that you may receive the gift of the Holy Spirit. So nandun po yung apat na hakbang. Tapos ay buksan nyo ulit sa 3, 19 and 20, Book of Acts, sapagkat dito natin makikita ang mga tunay na born again. Nandiyan ang mga halimbawa ay makikita ninyo
na halos parehong pattern ng ginamit ni Peter. 4 na hakbang, kailangan nandoon. So hindi po yung tinanggap nila si Kristo, tinanggap nila ang salita ng Diyos, and because of that, they acted accordingly by repentance, by baptism, and God confirmed that by giving them the Holy Spirit. And in Acts chapter 9 to 17, it talks about the Samaritans who were converted there, na kung saan ay medyo may kulang sapagkat sila'y sumampalataya at nagpabautismo. Hindi, of course, pagka sumampalataya, hindi mo yan mahiwalay sa bautismo o sa pagsisisi. Supposed to be ay gano'n ang dala ng totoong ebanghelyo. Pero makita nyo na pinuntahan sila ni ni Peter sa ni John, and they put their hands on these people and they received the Holy Spirit, and that completes the process of being born again to these people. Si Paul mismo ay nakaranas ng ganito. Katulad ng mga taga Samaria, nauna ang bautismo sa Banal na Espiritu kaysa sa tubig, dahil si Pedro ay ayaw niyang masyadong malapit dito. Actually, nakusahan siya dyan after that ng kanyang mga kasama no kung bakit siya nagpupunta sa mga taong ito na mga hentil. And so si Paul ay pinuntahan naman ni Ananias pagkatapos magbulag ni Paul sa isang lugar na doon siya, pinapunta siya ng Panginoon doon. So, I believe that Paul already believed. Saul pa ang pangalan niya yan, Saulo. And then, he repented dahil siya'y bulag ng 3 araw. Now, sinugo ng Diyos sa kanya si Prophet Ananias. And then makita natin dyan na si Ananias ay lumapit pero takot. Na sabi, actually ayaw niyang pumunta nung una pero kailangan niyang pumunta dahil ang Panginoon na nag-uutos sa kanya. So ang ginawa niya ay pinatungan niya ng kamay si Pablo, si Saulo, at nahulog na tila kaliskis sa mga nasa mata niya, yung kanyang pagkabulag, sanhin ang kanyang pagkabulag. Pagkatapos noon ay nagpabautismo. But during the time na pinatungan siya ng kamay ni Prophet Ananias, ay tumanggap siya ng Banal na Espiritu. And then, ang kasunod doon ay nagpabautismo siya. Ganyan din ang nangyari sa jailer. Sa jailer, ay nagpasimula talaga siya ng believe. Nang talungin niya si Pablo pagkatapos makita yung himala na nagkaroon ng lundol at akala niya ay nakatakas na ang kanyang mga binabantayan si Pablo sa kasisilas. So magpapakamatay siya sa Acts chapter 16 po ito. Sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito lang kami. And so he was so convicted at nagtanong siya, Brother, what must I do to inherit eternal life? At ang sabi ni Pablo sa kanya, believe in the Lord Jesus Christ, dahil yun ang pasimula. And then during that time, ay makita natin na inanyayahan si Paul sa kasisilas sa bahay nila, at sila ay pinangaralan pa ni Pablo, nagpabautismo ang buong pamilya ng jailer na ito. And with the joy of the Holy Spirit, after that, Paul and Silas left the house. Ang mga taga-Ephesus na 12 lalaki na bagamat sila'y nakapakinig na ng salita ng Diyos, nagpabautismo sa ibang bautismo ni Juan Bautista, pinuntahan ito ni Paul. So, pagkatapos silang kausapin ni Paul, ang mga taong ito ay, sabi ni Paul sa kanya, did you receive the Holy Spirit when you believe? No. We didn't ever heard that there is the Holy Spirit. So, ang ginawa ni Paul, so what baptism did you receive? Sabi ni Paul, John's baptism, John the Baptist. So, sabi ni Paul, John's baptism was baptism of repentance. He told the people about the one who is coming after me, after him, that is Jesus. And sabi niya, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, and after that water baptism, the apostles laid their hands on them, and that begins, I believe, the church of Ephesus with 12 men who prophesied after putting their hands on them. They received the Holy Spirit. Diyan po natin makikita ang tunay na born again. Ito po ang pinakapundasyon ng pursuit of Christ-likeness. Pag hindi ka na born again, ay hindi ka makaka-attain ng Christ-likeness. You must have to begin from the very start. Ganyan po sa Panginoon. Kahit matanda ka na sa pananampalataya, kung hindi tama ang nangyaring proseso sa buhay mo,
then start aright. Baguhin mo ang hakbang ng iyong buhay. Ang Diyos ay willing sa mga ganitong mga tao na gusto nila magpanibago, iayos ang lahat. Alam niyo mga kapatid, I tell you, I have been baptized 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat kong bautismo, that is my decision. Bagamat hindi ko pa naunawaan ang lahat ng katulad ngayon ay tinuturo ko, I believe that I need to be rebaptized because I was baptized na medyo dahil lang sa gusto kong, it's like a peer pressure na ako ay sumama sa bautismo na hindi ko naunawaan dahil ako ay ininganyo, and they gave everything that I needed to be baptized. And so walang nangyari after that. But when I decided myself to go through baptism, alam nyo, kahit ngayon ay sinasabi ng iba na hindi mahalaga ang bautismo, samantalang sa Great Commission, 2 beses binanggit ng Panginoon, go and preach the gospel into every creature. Sabi niya, he who believes and is baptized shall be saved. Sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. Ako po ay hindi nakita yun nung araw, but praise God, that is the mercy of God, the grace of God, who enables me to go through na alam ko na hindi ako talaga kumbinsido sa aking mga naging bautismo. Yung bautismo ko sa reliyon, may kasamang pananakot na dahil darating yung Diyos nila noong 1975. Muli ay parating na naman noong 1990. Ewan ko ba sa reliyon ko na yun. Pero wala pa rin. Ang sabi kasi ng Biblia, kaya ito ay kasinungalingan. Kasi sabi ng Biblia, however, when the Son of Man comes, shall he find faith? Sino ang darating? Nung masukol ko yung tagapagtulong elder nila, sabi niya, Arthur, 2 sila. Binasa ko yung nasa, I think sa chapter 22, sabi ng Panginoon doon, makinig kayo, sabi ng Panginoon sa talata yan. Darating na kami, binasa ko ng mali. Okay ka mo, Arthur? 2 sila, sabi ko sa'yo. Hindi niya alam na minami ko. Sabi ko, pakibasa na, makinig kayo. Darating na ako, sabi ni Jesus. Si Jesus po ang darating. Hindi yung sinasabi niyong tatay. Hindi po yung darating. Alam niyo, never na ang Ama ang bumaba. Never. It was Christ. I think only during the time when man sinned, na makita natin doon, o kaya ng creation, let us create man according to our image, in our likeness. So there was a conversation, and I believe it was the Father and the Son. It was not with the angels. The angels are not creators. It was the Father and the Son, na sabi ng John 1:1-3. And siya ay kasama ng Ama sa nakaraan from the beginning. And He was a co-creator of the Father. Malinaw po yan. Kaya lang naman, ang anak ay kailangan magkatawang tao ay dahil sa mission niya sa atin. But anyway, mga kapatid, nice kong makita niyo ang katotohanan ito, that everything must have to be put aright. Ayusin natin ito, and ang basic nito, pag hindi tama ang born again mo, I tell you, you will struggle in of your pursuit to become like Christ. So go on and go back to the basic of a genuine regeneration, because that is what is very important for you to start with the quest of becoming like Christ. And Christ Himself was baptized. That is very important, and you need to take the footstep of Christ. I want to end with this verse dito po sa 1 John 2:6. 1 John 2:6. Sabi po dito ng banal na kasulatan, sabi niya, whoever claims to live in Him, si Christ po, must live as Jesus do. Whoever claims to live in Him must live as Jesus do. Those are verses. Ito ay talata tungkol sa ating quest for Christ-likeness, and I have another one in 1 John 4:17 that I want to read to you para patunayan sa inyo na napakahalaga ng ating
layunin na maging katulad ng Panginoon. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. We are like Jesus. Meron ka na bang goal na ganito sa buhay mo? Pursuing Christ likeness. If you don't have it, admit it to the Lord. God, I miss this one. Sinabi ko po yun sa Diyos. Lord, I miss this one. I didn't know that my purpose, your goal for my life is to become like your Son, Jesus Christ. I thought I can become a good person and having a well life, yung pinagpalang buhay sa material na bagay. And akala ko yun po, pero hindi pala. The only way we can please the Father is to become like His Son. God bless us, and may He continue to pour out understanding on us. God bless you.